Mag-uumpisa na nga sana ako magluto ng babaunin ni Itay nang marinig ko nga ang pusa sa labas ng bahay. At buti na nga lang may natira pang burger patty sa rep at ininit ko na nga muna to tapos ginupit-gupit ko siya ng maliliit. Ayaw niyo kumain. Anong gusto mo? Kumain ka na. Uwi na ako. Bye-bye. Pagkabalik ko nga dito sa bahay ay naghugas na muna ako ng kamay. Lulutuin ko na kasi yung babaunin ni Itay bukas at mag-half day nga lang si Inang kaya naman isang baunan lang ang gagawin ko. Sa air fryer ko nga lang tululutuin kasi nga ayaw ni Itay ng mamantika. Isinalang ko na nga tong manok at nagset nga lang ako ng 5 minutes. Napakadali nga lang na itong gamitin mga manay at hindi mo na siya kailangan bantayan habang nagluluto. Ang mahirap nga lang sa air fryer na to is yung paghuhugasan mo na siya. Kailangan muna kasing palamigin bago ko siya babaran ng tubig. Binababaran ko nga lang siya magdamag at kinabukasan saka ko naman siya sasabunin. Pagkatapos nga lang ng 10 minutes at eto nga luto na siya kaya naman nilagay ko na tong pangalawang salang na manok. At aantayin ko nga lang tong lumamig bago ko siya ililipat dito sa baunan. Medyo may kalakihan nga tong baunan na to at puro ulam nga lang ay ilalagay ko. Hindi naman kasi nagkakanin si Itay at salad nga lang talagang pinapartner niya dyan. Medyo nagugutom na nga rin ako ng mga oras na yan kaya naman nagpakulo na muna ako ng tubig. At habang nag-aantay nga ako ay nagtapon na nga muna ako ng basura sa labas. May natira pa kasi akong pansit canton kaya naman eto yung naisip kong kainin ngayon. Tira pa nga pala to sa mga pinamili ko nung nakarang day off ko at hindi ko naman talaga to kinakain araw-araw. Wala kasi akong natirang kanin at ulam ngayon kaya naman eto yung nakita ko sa lagayan. Tulog na nga mga alaga ko ng mga oras na yan pero pag nagkataon nagising pa sila panigurado makikihati talaga sila sa akin. Fast forward kinaumagahan niya at eto ngayon nabungaran ko pagbukas ko ng kurtina. Napakaganda ng sunrise, pakiramdam ko tuloy napakalapit ko na sa araw. Diyos ko puro day. Pagkatapos ko maligo, dumiretso na agad ako dito sa dining area na hindi naman ginagamit pero napakarumi lagi. Ang pangit-pangit nang tingnan ng mga upuan nito kasi araw-araw ba naman tinutuklap ni Bunso. Ewan ko nga ba dito kay Bunso kasi lahat na lang na mahawakan niya kung hindi tinutuklap kinakagat. Sinasaway naman namin siya kaso nga lang hindi niya talaga siguro mapigilan. Kaya ayan, hinahayaan na lang namin mabalatan niya lahat ng upuan. Diyos ko puro day. Umiyak nga rin to nung nakaraan kasi nadugo na yung daliri niya sa kamay. Kinakagat ba naman ang kuko kaya ayun napudpud. Inaaraw-araw ko na nga lang talaga ang vacuum dito kasi lahat ng tinutuklap niya sa carpet na pupunta. Umorder naman si Inang ng cover neto kaso nga lang napakaliit ng dumating. Pinabalik na nga lang niya at hindi talaga nagkasya kaya naman sabi niya sa akin magpapasadya na nga lang daw siya sa tahian. At sinubukan ko na nga rin tong bagong panlinis ni Inang at ngayon nga kompleto na siya kasi nung nakaraan kulang-kulang siya nung na-deliver dito sa bahay. 10/10 niya ang i-rate ko dito kasi napakadali niyang gamitin. At hindi ko na siya kailangan pigain ng kamay ko, hindi katulad ng ginagamit ko sa labas. Pag yun kasi ang ginagamit ko, pakiramdam ko, lahat ng nakukuha kong dumi sa sahig ay napupunta sa kamay ko. Diyos ko puro day. Tapos na nga rin ako maglinis ng buong bahay at maya-maya nga lang konti ay magluluto naman ako ng pananghalian ng mga alaga ko. Ang sarap sanang humilata kaso nga lang madami pa tayong gagawin. Tumambay nga muna ako dito sa harap ng bintana para makapagpahinga at para na rin makalanghap ng mainit na hangin. Diyos ko puro day. At eto nga nasaktuhan kong bumaba ng kotse ang tatay ni Inang. Medyo hirap pa nga siya sa paglalakad ngayon kasi kaho-opera pa nga lang niya noong karaang taon. Sobrang bait nga din ng mga magulang ni Inang at wala talaga akong masabi sa kanila. Tuwing uuwi nga ako ng Pilipinas, nagbibigay sila lagi ng pampasalubong. At iyon nga lagi ang pinagpapasalamat ko mga manay kasi bukod sa mababait na mga employer ko ay hindi pa sila madamot sa lahat. Huwag kayong matakot kung nagbabalak kayo mag-abroad basta ipagparin nyo lang lagi na sana sa mababait na employer kayo mapunta. Madali lang naman makuha ang mga tiwala nila basta't wag mo nga lang talaga tong sisirain. At kung ayaw mong paliparin kanila nang wala sa oras pabalik ng Pilipinas, Diyos ko puro day. Eto lang naman ang sekreto mga manay kung gusto mong magtagal dito sa abroad. Maging honest ka lang sa lahat ng bagay at kung medyo maldita ka sa Pilipinas, abay iwanan muna yan dyan. Kasi eto yung naobserbahan ko mga manay sa loob ng 7 years na pagtatrabaho ko dito kina Inang. Once kasi na pinakitaan mo sila ng sungay, abay asahan mo na magsasanga-sanga din yun sa kanila. At eto na nga mga manay sa dami ko na namang kwento, hindi ko na malaya na gabi na pala. At eto nga nakagawa na nga si Inang ng baon nila bukas at eto nga tinakpan ko na at medyo malamig na siya. Kaya naman pwede na ako matulog o siya mga manay hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!